Lord. Hallelujah. Pinupuri ka namin, dakilang Diyos na may lahat ng langit at lupa. Ikaw ang Diyos na banal, Diyos na dakila, at Diyos na hindi nagbabago. Niluluwalhati ka namin sa mga oras na ito, at ika'y pinapalamalan sapagkat kami ay iniibig mo sa kabila ng aming mga kakulangan, sa kabila ng aming mga pagkakasala, sa kabila ng aming mga kamangmangan. Kaya sa oras na ito, bilang papuri at pasasalamat, ikaw ang aming Diyos at tagapagligtas, Diyos ng Israel, Diyos ng bayan ng Pilipinas. Salamat na pakilala sa amin. Salamat at binibigyan mo kami ng pagkakataon upang ikaw ay mapapurihan, upang salita ang aming makain, mapagnilayan. Sa oras po ito, aming po hinihiling na kami iyong mahabagan, at kung kami po ay nagkulang at kasala ay kami iyong patuwarin sa aming mga kasalanan na gawa sa iyong harapan. Sa ngalan ng aming Panginoong Jesus, aming po hinihiling at dalangin din namin na linis kami ng dugo mo, Panginoong Kristo at balutin. At dalangin po namin na ng Espiritu na kami iyong pagkalooban ng banal na unawa, karunungan at pagkakaintindi sa mabuting balita. Sapagkat ang salita ng Diyos ay tunay ng hindi kaya unawain ng ordinaryong tao, pero kaya unawain ng mga tao pinagpala ng banal na Espiritu ang kanilang mga isipan at puso. Upang maganap ang sinabi ng salita sa Matthew chapter 4, verse 4, hindi lamang sa kinapay ang buhay ng tao, kundi sa bawat salitang na bumutawid sa iyong bibig. Kaya naman sa oras na ito, aming inaangkin na sino ang maniniwala, mananalig sa kakayanan mo na magpagaling at gumawa ng wala, tsak yun, uuwi, pagilay ang kanilang pananalig sa pangalan ng Panginoon Jesus. Ito'y aming inihiling sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Palakpakan namin ang Panginoon. At sa muli namin sa aming kapatid, mabuting balita ayon po kay Marcos at ganito po sa amin ng mabuting balita ayon po kay Marcos kabanata 6 talata 1 hanggang 6. Mark chapter 6 verse 1 hanggang verse 6. Handa po ba kayo? Handa po kayo? Ayaw niyo makinig. Umalis doon si Jesus at umuwi siya sa sariling bayan kasama ang kanyang mga alagad. Pagdating ng araw ng pamamahinga, si Jesus ay nagturo sa sinagoga. Maraming tao ang nakararating sa kanya at sa kanyang pagkaunay. Nagtalunan siya. Saan niya natutunan ang lahat ng iyan? Anong karunungan ito'y pinagkala mo sa kanya? Paano siya agagawa ng mga hinala? Hindi ba ito ang Pedro at ni Maria at kapatid na Santiago, Jose, Judas at Simon? At naparito rin ang kanyang mga kapatid na babae, hindi ba? Kaya hindi sila naniwala sa kanya. Dahil dito sinabi ni Jesus sa kanila, ang isang propeta ay tinanggalang lahat maliban ang kanyang mga kababayan, mga kamag-anak at kanyang kapamilya. Hindi siya ginawa ng malapon maliban sa ilang magsakit na pinagtuwa niya ng kanyang kamay at pinagtuwa. Namangha siya dahil ayaw nila maniwala sa kanya. Ang pagbibalita na
ng gabi. Kamusta na sa linggo mo? Ano po sabi niya? Okay lang. Okay lang ba ito ng servant leader? Okay lang. Piliin natin. Kamusta na kayo? Thank God, I am blessed, happy and prosperous talaga. Magaling na, mayaman pa, matubig, marangal, magasang pag-ibig, malaya, mayaman kalooban, maging haba ka, tatagpang. Ang ating po, Ebanghelyo ay pinamagalan namin pagbisita. Pagbisita or pagdalaw ng Panginoon sa kanyang sariling bayan. Kayo po ba ay nakapagpasyon na sa inyong probinsya? Ngayon po ba ay hindi pa po kayo nakakapasyon din sa inyong probinsya? Saan po ba ang probinsya dito, sister? Dito. Saan? Bicol? Dito. Kayo po kayo ng probinsya? At kayo magpina. Anak sa espiritual. Kayo po, sa probinsya nyo. Saan po? Sa Leyte. Sabi ng mga isyo ngayon, kung nagkaroon doon ng gera, yung mga makukulang doon na dahil sa mga Chinese. Yung mga makukulang. Yung mga makukulang gera. Sabi nila. Verse 1. Umalis doon si Jesus at umuwi siya sa sariling bayan kasama ang kanyang mga alagad. Saan po umalis ang Panginoon? Natandaan po kayo ng gospel. Ano yung ng gospel? Anong lugar yun? Ha? Anong lugar yun? Masahin niyo po dyan. Sa ano nyo? Sa Bible, sa chapter 5. Ano lugar yun? Basa niya, Geraseno. Sa Mateo chapter 5, ang Panginoon sa Kristo ay galing sa Geraseno na bayan. Ano ginawa ng Panginoon doon? Marami siyang pinagaling, pinalayas ang mga masamang espiritu na umaalihan, inaalihan ng mga tao. Yung isang tao na
bayan. Kaya ayaw patuloyin ng demonyo ang Panginoon sa lugar na yun sapagkat sa dagat na lang, di ba? Doon pala sa dagat ang ginagawa ng demonyo. Gusto na nila palubugin yung bangka, yung kanilang sinasakyan na bangka. Ngunit hindi nangyari sapagkat mas makapangyarihan pa rin ang tao ng Diyos, magagawa ng Diyos kesa sa magagawa ng demonyo. Kaya ang Panginoon naka-enter doon po sa bayan na yun at pinagaling ang lahat ng may karamdaman at mga sakit. Ngayon, ang Panginoon sa Kristo, iniwan niya, umalis siya doon sa lugar ng iyon at pupunta siya sa kanyang sariling bayan, makakapatid ko, at inawan niya ito sapagkat siguro, tulad ng sinabi ko kayo na marami po pwedeng sabihin na komento dito, pero isa lang po yung pwede kong mabanggit at mamaya ay pa akong mababanggit. Dahil sa sarili lugar yan, may karapatan siya dumalaw, may karapatan siya bumisita at makita rin yung kanyang ina, si Mama Mary, na kahit na inusik, kahit na inahabol, ay pinalagaan siya at pinaluga. Physically, yung kanyang nanay ay gusto rin niya makita. Dito sabi mo dito mamaya, papapansin natin, ang narinig natin, yung kanyang mga pamilya ay nandun din. Ngayon, sa kanyang pagkalis sa lugar na yun, at pagdalaw sa kanyang sariling bayan, iniwan mo siya ng kanyang mga alagad. Sino ang kasama niya? Sabi ng verse 1, ang kasama niya ay yung sumunod yung kanyang mga alagad. Kasi yung word na alagad, mga kapatid ko, sinabing alagad sa dictionary, mga kapatid ko ng Hebrew dictionary, at sa salin po nito, sinabing alagad, ito ay mag-aaral. At kung saan nandoon ang kanyang guro, nandoon siya lagi na nakaupo, nakakumama at nakikinig, katulad ni Maria, di ba? Yung si Maria at si Martha na pinaalam ng Panginoon sa Kristo. Anong ginawa ni Maria? Naging abala siya katulad ni Martha. Nakinig po siya at umupo sa harapan ng Panginoon. At habang nagsasalita ang Panginoon ng tuturo, nandun siya at nakikinig. Yun ang ibig sabihin ng alagad na ang lugar ng alagad ay mag-aaral at laging umuupo sa harapan ng kanyang guro at kung saan pumunta ang kanyang guro ay doon siya pumunta. Yan ang totoong alagad. Kaya kung tayo po ay alagad ni Jesus, alagad tayo ni El Shaddai, kung saan tayo dalhin ni El Shaddai, doon tayo pupunta. Kaya sa darating na anibersaryo, dadalhin naman tayo sa Luneta, doon tayo pupunta. Baka naman anibersaryo ng gawain ng El Shaddai, yung mapupunta sa Bernihan. Baka naman anibersaryo ng gawain ng El Shaddai na doon ka sa Dibon na kaibigan mo. Ibig sabihin, hindi ka matunay na alagad ni El Shaddai. Dahil ang tunay na prayer partner, hanggang maaari pagagalitan niya siya, pagagalitan niya siya ng kanyang asawa, pagagalitan siya ng kanyang amo, pagagalitan siya ng kanyang boss, ng kanyang manager, kasi umaakset para lang sa gawain ni El Shaddai. Kasi bakit? Ayaw niyang manis ang minuto, ayaw niyang manis ang araw na kung saan nandoon ang kanyang Panginoon at tagapagtulong. Yun ang mga alagad ng ating Panginoon sa Kristo. No? Kaya sabi ng Panginoon siya pumipili ng mga alagad, sabi niya, mabuti pa ang mga daga, o mabuti pa ang mga asang buwan, binagoy aking alagad. Dahil na pala bagong translate, daga. Nasabi dito, buti pa ang mga asang buwan ay mayroong mga natutuluyan. Buti pa ang mga ibon, mayroong mga tulugan. Ngunit ang anak ng tao ay walang malamang matuluyan. Ano gusto sabihin ng Panginoon? Kung gusto natin, kung gusto ninyo, that time, sinasabi sa crowd, kung gusto ninyo sumunod sa akin, ito yung aking kalagayan. Halos wala akong matuluyan, halos wala akong matulugan, halos hindi ako makatulog. Tignan niyo po, dahil sa sobrang pagod niya, babiyahe
Gerasan nyo, marapit sa mga nagtulog dito. Doon sa lugar ng Gere sa Panginoon, natulog siya sa sobrang pagod niya. Ibig sabihin, talagang ganun kaintig ang trabaho ng Panginoon sa Kristo, yung kanyang ministry, at dahil doon, wala siyang matulugan. Kung saan na siya masandal, kung saan na siya datikan ng kanto, doon siya matutulog. Ngayon, ino-offer niya, sinasabi niya yun, kasi ayaw niya pakasahin yung mga followers niya, na kapag nasumunod sa kanya, ay pagyaman ka agad. Na kapag sumunod sa kanya, pagpapalain ka agad. Gusto niya sinabi sa mga tao, gusto maging alagad, gusto maging followers, gusto sumunod sa kanya, ito yung kalagayan ko. Dahil pa ako ng mga subugan, dahil pa ako ng mga ibon na may bugan. Kaya, kung sino ang magpapasya sumunod kay Jesus that time, gusto niya sumunod kay Jesus hindi dahil maginhawa ang buhay. Gusto niya sumunod kay Jesus hindi dahil pagpapalaan siya. Gusto niya sumunod kay Jesus hindi dahil yayaman siya. Gusto niya sumunod kay Jesus kasi tanggap niya kung ano ang magiging buhay na kasama sa Jesus. Amen. Kaya, ang pagiging alagad ng Panginoon sa Kristo, kung saan nandoon ang Panginoon, ay dapat nandoon din yung kanyang mga alagad. Kayo po ba? Tayo po ba? Anong lugar na pinuntahan ng Panginoon na napuntahan na natin sa buhay spiritual natin? Pagdating sa paghihirap, sinasabi ba natin, Lord, ayaw ko muna ng paghihirap. Pagdating ng paghihirap, sinasabi natin, Lord, pas muna ko dyan, pwede bang kayamanan muna bago paghihirap? Hindi. Hindi ganoon sapagkat hindi yun ang gusto ng Panginoon. Ang gusto niya ay yung gusto niya ang unang mangyari sa kanya. Pero kapag ginawa natin yun, sabi ng Matthew chapter 6, verse 33, Seek first the kingdom of God and His righteousness. At sabi doon, igalantin niya ang lahat. Pagsikapan muna natin na mapabilang sa mga pinag-aarian niya. At kapag naganap niya yun, ipagkakaloob niya ang lahat ng ating hinihingi. Amen. Kaya kung meron tayong mga kaibigan, hindi lang natin ang hiningin. Pero, mas tignan pa rin natin kung ano pa rin yung gusto ni Jesus na mangyari sa present life natin, mga kapatid. Umalis doon si Jesus at umuwi siya sa sarili bayan kasama ang kanyang mga alagad. Tignan po ninyo, no? Nung sila'y tinabagyo, sabi po ng mga alagad, Guro, hindi ko ba ninyo alam na mamamatay na tayo, lulubog ng bangka? Ang katambas ng paglulubog ng bangka ay kamatayan. Pero, hindi sila nalalaon. Walang aftershock sa kanila. Walang aftershock na nangyari sa kanila. Tignan po ninyo nung umalis sa Jesus sa lugar ngayon, sumama pa rin sila. Na isang palatandaan na ang lingkod ni Jesus, ang lingkod at mga alagad ni Jesus, kahit bagyo pa ang daanan ng kanilang paglilingkod, hindi sila uurong. Hindi sila aayaw. Sila ay magpapatuloy at kung saan pumunta ang kanilang Panginoon, saan sila galing. Tayo ng Panginoon, doon tayo pupunta sa pagdadala niya sapagkat hindi tayo susuko hanggang hindi tayo umayaw. Tama naman. Hindi naman talaga tayo susuko kung hindi tayo umayaw. Sabi mo sa katabi mo, kaya ko kang maayaw. Kung ayaw mo susuko. Kaya huwag na susuko. Para di ka umayaw. Amen. Maraming sa Panginoon.
tignan niyo po ba sa Pilipinas, hindi sumusuko. Diba? Napaka kasing issue yan, no? Pero, tignan po ninyo yung tulong ng Panginoon, diba? Para tayo sa nung nag-pray nga ako, nung nag-pray ko ako nung nakaraan, sabi ko, Lord, para kami magbayad sa atin na ang kaligtasan ay ikaw lang. Ang tulong mo ang makapagiging ka sa akin. Sabi ng verse 2, pagdating ng araw ng pamamagitan na si Jesus ay nagturo sa sinagoga, maraming tao ang nakarinig sa kanya at sa kanilang pagkabangkay nagkaroon sila. Ito pong pagpasok ng Panginoon dito, ikalawang pagpasok ng Panginoon ito sa sinagoga ng Capernaum. Mapapansin po niyo kung ginagaling Mark chapter 1. Doon pumasok siya sa lugar ng sinagoga ng Capernaum at nagkaroon po ng deliverance. Nagkaroon po ng deliverance yung masamang espiritu na inaanihan ay pinalayas ng Panginoon na alala ni Cooper, nung siya'y habang nangangaral, may nag-react. At yung nag-react na yun, masamang espiritu at pinalayas ng Panginoon. Ito na naman, pumasok na naman siya dito at ito yung tatlong pagpasok niya sa sinagoga ng Capernaum sa lugar ng Nazareth. At napansin natin dito sa mga sinabi ng mga tao na mga sila. Yung karunungan ng ating Panginoon sa Kristo, no? Marami sa tao ang nakarinig sa Kanya at sa kanilang pagkabangga, nagkarunungan sila. Saan yan natutunan ang lahat ng bagay na yan? Yung mga sinabi niya na yung mga skriba, mga Pariseo, mga Saduceo, at mga priest na matagal na pinakikinggan ng taong bayan ng Israel ay hindi nila napapakinggan yung sinasabi ng Panginoon. Kaya nagkaroon po ng comparison. Yung comparison na yun, mga kapatid ko, yun yung inagagaling, yun yung inakainis ng mga iskriba at Pariseo. Kaya naman, ang Panginoon Kristo, kapag mangangaral, nandoon sila, hindi para makinig, nandoon sila para humanap ng bukas. Sabi mo sa kami mo, huwag kang mahilig para ng bukas ng kapwa. Dahil gawain na ng demonyo yan. Saan niya natutunan? Ang lahat ng yan, nagkakaroon nila. Anong karunungan? Itong ipinagkaloob sa kanya. Paano siya nakagagawa ng mga himala? Tatlo yung question nila. Saan niya natutunan? Sino nagkaloob sa kanya nito? At paano siya gumagawa? Para sa Panginoon. Doon pa lang dapat sa tanong nila, nagbago na sana ng takbo ng kanilang isipan. Yun yung naging dahilan para sila ma-convert. Para sila mapaniwala ni Jesus na siya nga ang Diyos. Kasi yung kanilang narinig, hindi nila narinig sa pinapaliwanag ng mga eskriba. Hindi nila narinig sa mga pinapaliwanag ng sacerdote. Hindi nila narinig sa mga pinapaliwanag even ng mga prophet. At maging sulat ng Moises, hindi nila narinig yung tuon, yung paliwanag na sinasabi ng Panginoon. Kaya, sa tanda nila bilang listener sa loob ng sinagogue, nasabi nila, saan nang galing ito? Anong karunungan ito? Paano ito? Kaya nila sabi kasi bakit? Sa tanan ng buhay nila, yung revelation na binibitawan ng Panginoon, yun lang, doon lang nila narinig yun. Pero, hindi pa rin sila na-convert. Hindi pa rin sila napaniwala sa kanilang nasaksiyang himala. Hindi pa rin sila napaniwala sa karunungan at katalinuhan at pagkatuto ng Panginoong Hesus na kanilang nasaksiyan at narinig sa loob ng sinagoga. Ngunit ito pa ang naging dahilan, sabi ng verse 3. Hindi ba ito ang carpenter, anak ni Maria, at kapatid ni Santiago, Jose,
Ngayon, mapapansin po natin, yung kanilang hindi paniniwala, dala ng background ng pamilya at ng buhay ng Panginoon. Mapapansin po natin dito yung kanilang pagkilala kay Jesus, na talaga si Jesus kilala nilang karpintero na tumutulong sa kanyang ama, na ang kanyang lugar at bahay ay alam nila at ito'y kababayan nila. Kaya hindi nila matanggap kahit na nakita nila yung himala, kahit na nakita nila yung karunungan, yung kaalaman, yung dinaig ng pangawalan ng Panginoon Kristo, yung mga Eskriba at Pariseo. Hindi nila pinaniwalaan, hindi pa nila tinanggap. May malaking dahilan kung bakit gano'n. Tanong ninyo kung ano dahilan? Sabihin niyo, Brother Jack, ano dahilan? Ano yan, mga sabay natin para makita mo ang tubig. Ano dahilan? Ang dahilan po dahil meron pong established, meron pong naitayo ng matibay na pananampalataya sa lugar ng Israel. Ano yung pananampalataya yun? Ano yung pananampalataya yung naitayo doon? Ito sa Israel. Ano yung pananampalataya yung na-establish na sa mga Israelita? Ikaw po, Sister Elio. Ganda ng pangalan niya. Kapangalan ng asawa ni Brother Dennis Elio. Ano kayo pala? Yan ang bigay sa mga. Ito po, Sister. Ikaw po, Sister. Kami ka lang ka. Brother Koya, baka may sa sustigan. Ano yung establish na pananampalataya ang tayo ito? Hindi po. Ha? Judaism po, Judaism. Tama. Si Brother Koya. Judaism, faith, pananampalataya ng mga Hudyo. Kasi pag tinanggap nila si Jesus, even sabi nga niya, ibig yung kanyang pamilya, kanyang mga kapatid, kapag tinanggap nila si Jesus Christ, ibig sabihin, mananampalataya na sila kay Jesus. Si Jesus na kanilang pananampalatayaan at yung turo ni Jesus Christ sa kanilang pananampalatayaan. At pagnalaman yun na mga Eskriba, Pariseo at ng mga purong sacerdote, idiniwalag na sila. At yun yung nangyari sa pinagaling ng Panginoon na 40 years na bulag na pinagaling niya, pinamulan niya ang mata, idiniwalag sapagkat yung bulag na kanyang pinagaling, mula ng silang ay bulag, nung siya ay pinagaling ng Panginoon, nakita niya ang Panginoon sino yung pagaling sa kanya nung siya po ay dumaling na, ang Panginoon Jesus ay pinausap niya, yung lalaki na yun, itiniwalag. At yung ama niya at ina, na dapat maniwala sa ginawa ng Panginoon, hindi mo naniwala. Ang sabi naman yung mga magulang, basta alam namin ay bulag, pero di namin alam bakit siya nakakakita. That's the reason kung bakit kahit na kapatid nila si Jesus, kahit na alam nila na ang buhay ng Panginoon, si Mama Mary lang ang tumanggap sa kanya. Si Maria lang ang tumanggap sa kanya ng buong buo. At si Jose. Pero the rest ng pamilya niya at the rest ng kanyang mga kapitbahay hindi siya tinanggap. Kasi yun ang mabigat na kalaban nila. Pag tinanggap nila sa Jesus, magiging Kristiyano sila, pero uusilin naman sila ng pananampalatayang Judaism. Kaya, sabi na dito, dahil dito sinabi ni Jesus sa kanila, ang isang propeta iginagaral ng lahat maliban na kanyang mga kababayan, mga kamag-anak at kanyang mga pamilya. Sa verse 3 and 4, no? Di siya tinanggap. Dito po sa verse 4, may two kinds na reason, no? May dalawang dahilan.
Kung bakit tayo minsan, kay Jesus Christ, acceptable po eh. Kasi bakit? Talagang hindi siya tinanggap kasi ayaw nila tanggapin yung kung ano yung kanilang nakita. Yung pagkilos ng Diyos. Yung pagpapatawad ng Diyos, yung pagpapagaling ng Diyos, yung pagpapalaya ng Diyos sa mga tao. Ayaw po nilang tanggapin niyo kasi ang inilalagay ng mga eskriba sa mga tao si Jesus ay hinahalihan ni Beelzebul. Beelzebul, siya po yung prinsipe ng mga demonyo sa Greece. Kinuha po yung word na Beelzebul sa bansang Greece na ibig sabihin niya, prinsipe ng mga demonyo noong panahon po nila. Kaya, ayaw nila tanggapin. Kasi nabiling pa sila ng mga eskriba na ang pagpapaliwanag sa kanila na iyon ay si Jesus ay ano? Prinsipe na mga demonyo. Kaya, hindi nila mapaniwala. Kaya ang tanong nila, saan na natutunan yan? Anong karunungan yan? Paano siya nakagagawa ng himala? Sapagkat yung ginagawa ni Jesus, hindi kayang gawin ng mga eskriba at Pariseo. Nandun yung kanilang jealous. Ano ba yung jealous? Selos. Nandun yung kanilang selos. Ano ba yung kapatid ng selos? Inggit. Ano ba yung kapatid ng inggit? Paggalit? Galit. No? Kasi pag nagkaroon ka ng selos, magagalit ka. Tama sa sister. Pag ikaw ay nagalit, magkakaroon ka ng bago ka magalit, may inggit ka. At yun, yung attitude ng mga Pariseo at eskriba. Galit sila kay Jesus sapagkat yung ginagawa ni Jesus na para sa tingin nila, ipinagdaon sa kanila ng Diyos. Kasi bakit? Mas kauna sila kay Jesus, mas nag-aral sila sa academic ng panahon nila. Pero bakit si Jesus? Mas makapangyarihan sa kanila. Bakit si Jesus? Mas popular sa kanila. Na kahit hindi naman kausapin ni Jesus, kusa siyang hinahanap ng mga tao. Kasi bakit? Ang Diyos ay kumikilos sa buhay ng Panginoon. At yun ang dahilan kung bakit ayaw maniwalaan even ng mga kababayan ng Panginoon sa Kristo siya at kanyang the rest ng mga kamag-anak ayaw siya maniwala kasi bakit? Sa takot nila sa pananampalataya ng Hudyo ay sila ay may. That's general mga kayo sa Panginoon na mundo. Kung bakit ayaw nilang paniwalaan ng Panginoon, maging ang kanyang mga kababayan. Dahil dito, sinabi ni Jesus sa kanila, ang isang propeta ginagalang ng lahat maliban ng kanyang mga kababayan, mga kamag-anak at ng kanyang mga pamilya. Ngayon po, anong dahilan bakit ayaw tanggapin ng bayan ng Nazaret? Maging ang kanyang mga kamag-anak ang Panginoon sa Kristo. Ano yung dahilan? Pinaka-matinding dahilan na yung pinaka-matinding dahilan sinabi ni Brother Boy kanina. Dahil sa takot nilang itakwil sa pananampalataya ng Hudyo. Tandaan niyo yan ay sa malaking pagkakaalam kung bakit ang mga Israelita na hanggang ngayon ibig ng pamilya ng Panginoon ay hindi tinanggap siya at time. Pero ayon sa ibang mga komentarista, si James po na kanyang kapatid ay naging leader ng Kristiyano na mamatay ng Panginoon at muling nabuhay. Siguro nakita ay talaga ni James kung sa Tiago kung paano po nagpakita ang Panginoon sa kanyang mga alala at kung paano naging agresibo yung mga alala
siya nakagawa ng himala roon, maliban sa ilang may sakit na pinatungan niya ng kanyang kamay at pinagin. Ito rin po isa po ito sa dahilan ng pagpunta ng Panginoon doon. Ano yun? Hindi siya nakagawa ng himala roon. Gusto ng Panginoon gumawa ng himala sa kanyang sariling bayan, sa kanyang sariling lugar. Para kung yung iba ay pinagagalit niya, kung yung ibang lugar tinutulungan niya, kung yung ibang lugar tinutulungan niya yung mga tao, siyempre, physically, alam din niya na mayroong mga kailangan yung kanyang mga kababayan. Kaya ang Panginoon Jesucristo dumaraw doon upang yung hinahabol ng ibang mga bayan na himala sa kanya ay maranasan din ng kanyang mga kababayan. Gusto niya gumawa ng himala. Ang problema, yung mga tao ayaw siyang maniwalaan. Sa oras na ito, gusto rin ng Lord madagdagan pa yung himala sa buhay natin. Gusto ng Panginoon gumawa ng himala sa ating mga buhay. Ang problema natin ito ngayon, baka pag iniisip natin mahirap, hindi na natin maisip na gagawin pa ito na sa atin. Iba na lang ang hihilingin natin. No! Dapat ano yung mahirap, siya pa yung ating hilingin para lalo lang makita yung kapangyarihan ni National sa ating buong kabuhay. Kaya, hindi siya nakagawa ng himala. Pero sabi niya dito, maliban sa ilang may sakit na pinalungan niya ng kanyang kamay at pinagaling. Nagpagaling pa rin siya, pero yung mga willing lang nagpagaling. Yung mga willing lang sila gumaling. Kaya kung hindi tayo mananalig sa Panginoon, sabi niya dito in the last verse 6, na magmasya dahil ayaw nilang maniwala sa Kanya. No, sabi po dito, nagtaka siya sapagat hindi sila sumampalataya. Nagtaka ang ating Panginoon sa Kristo. Nakita na nila yung himala, nakita na nila yung pagtuturo na may kapangyarihan, nakita na nila yung anointing ng Panginoon, yung magagawa ng Diyos sa kanilang buhay. Inaalok na ng Panginoon Jesus sa kanyang sariling bayan yung kanyang magagawa, pero pinagbihan pa rin siya. Jesus rejected sa kanyang sariling bayan. Pinagbihan nila yung mga katulong sa kanila. At yan ang huwag natin gagawin. Kapag alam mo may magtutulong sa iyo, ang kapwa mo, huwag mong tatanggihan. Kasi baka wala nang tumulong pa sa iyo. Kapag may kumuha sa iyo, kapag may lumapit sa iyo na may tutulong sa iyo, i-accept mo na yun. Pero ingat ka naman. Kasi iba ba yun eh. Pag tinulungan ka, mas malaki ang kukunin sa iyo eh. Ang ibig kong i-point dito, kapag alam mo, may magagawa ang Lord at inaalok na sa iyo, yung himala, ikarap mo na sapagkat may himalang gagawin ng Panginoon sa iyo. Sa gabi nito, may gagawin si Lord sa buhay natin. Ang gusto lang ng Panginoon, lahat kayo na nandito sa loob. Tulad na sinabi niya sa verse 6, in the last verse ng gospel natin pinasa, nagtaka siya sapagkat hindi sila sumampalataya sa Kanya. Ang gusto lang ng Panginoon sa mga tao doon sa lugar na yun ay sumampalataya sa Kanya. Dahil inaano na ng Panginoon yung lahat sa Kanya. Ano yung inaano ng Panginoon? Yung marunungan. Sa Kanyang pagdalo, mayroon siyang dala. Mayroon siyang pasalubong. Imagine niyo po, kung may pasalubong kayo. Yung mga anak, yung pamilya ay sumasalubong. Dahil kapag alam na dadalaw ka, sasalubungin ka, kasi alam niya may pasalubong ka. Ganon ang Panginoon. Dinalaw niya kayo sa sariling lugar, meron siyang pasalubong at ang pasalubong niya ay himala, karunungan, paglaya, pagpapagaling. Pero i-reject yun, tinanggihan yun ng kanyang mga kababayan. Iilan lang ang nakakuha. Kaya sa gabi nito, ang alam ng Panginoon sa akin,
kanyang kaharian nandiyan ang kalakasan. Sa kanyang kaharian nandiyan ang lahat ng ating mga pangangailangan. Seek first the kingdom. Sapagkat kapag nakapasok na tayo at kung nakapasok tayo sa kingdom ng Panginoon, yung pagdalaw natin sa buhay natin ay hindi mapipigilan. Kung pinag-ibalaan na ng Panginoon, kung makasenso pa ngayon, tinutulungan ka ni Lord, higit pa dyan ang magagawa ng Panginoon. Sabi nga nila, patigim pa lang yan ang Diyos. Kaya sa gabi ito, isa lang po dapat natin gawin, manampalataya po tayo sa sinasabi ng Biblia. Tayo po kayo. Sinasabi ko ng Biblia sa Hebreo chapter 4 verse 16, huwag kayong magkatubili na lumapit sa makabaling karoon ng Diyos at kakatan ninyo ang tulong sa panahon ng inyong kailangan. Sa gabi po ito, kung meron po kayong mga dalangin, lagi nyo kakataan, ang Diyos ang nagbibigay ng ating mga hinihingi. Kailangan mo ng karunungan. Kailangan mo ng karunungan talino sa iyong pag-aaral. Kailangan mo maramdaman ang pag-ibig ng Panginoon. I-pray mo po sa inyo. Ibigit nyo ang inyong mga mata. Ibigit nyo po ang inyong mga mata. Sinabi ng Panginoon, ang kailangan lang ng mga taga-Nazaret, sila ay sumampalataya. Ngunit, hindi sila sumampalataya. Kaya hindi nila natanggap ang himala. Hindi nila natanggap ang paglaya. Hindi nila natanggap ang kahariang gusto ng Diyos dalhin sa kanilang mga puso. Sapagkat sila ay hindi naniwala at hindi sumampalataya sa magagawa ng Panginoong Hesus sa kanilang mga buhay. Hallelujah.
Amen. God bless you.